Siguro dun sa walang maliit na dito kasi pag-usap dito ka niliyog na loob, maaaring minsan siya kaya kailangan malinis ang loob nito, wag niyong tapan. Okay? So malinis, walang tingga sa loob. So ngayon, kakabit na natin. Alamin natin kung maliwanag pa rin siya at pwede pang gamitin. Okay? Okay, kabit na po natin. And then, ating pong switch. Ito po, maliwanag na. So, yun yung ating ni-repair. Kung mapapansin nyo, dito sa parting ito, hindi siya masyado maliwanag dahil ilan lang yung lumilinga sa kanya, umiilaw na LED kasi mas marami ang pundi. Pero dito naman po sa kabila, kung mapapansin nyo, mas marami po ang umiilaw dito kasi nga ilan lang yung kanyang pundi. At ganun din po din sa kabila. Okay? So, ibig sabihin, mapapakinabangan pa rin natin, magagamit pa rin natin, kaya hindi kailangang itapon. Kailangan lang ay matutunan nyo kung paano natin pagdutuktong-tuktungin yung mga ilaw nang sa ganon ay magamit muli natin ang ilaw na ito. So kahit papaano, bagamat hindi natin alam ang kanyang itatagal, at least magagamit natin pansamantala habang hindi pa tayo nakakabili ng panibagong ilaw. So gaya ng sinabi ko sa inyo, ang ginawa kong pag-repair at tutorial para lang ipaalam sa inyo kung paano pa natin mapapailaw ang LED kahit pundi na yung ibang bombilya. Pero hindi ibig sabihin ito yung tamang pagkumpuni o pag-repair ng ilaw. Kailangan pa rin palitan nyo ng bagong LED ang bawat pundi ng ilaw na ito. Kaya nga, kung sa madalian naman, pwede nyong gamitin yung mga itunuro ko sa inyo. Para nang sa ganon, kung wala pa kayong ibibili, ay di magagamit yung pa rin ng ilaw. Okay? So, patayin po natin para malaman nyo kung gano'ng kadilim. Diba? Napakadilim kapag patay, pero pag binuhay nyo, sobrang liwanag. Ang kagandahan din kasi po dito sa LED dito, napakatipid nito. Kasi hindi ito kagaya ng mga lumang bombilya na may wire sa loob. So mas mabilis siyang kumain ng kuryente. Itong LED kasi konti lang ang nakukonsumong kuryente nito dahil napakaliit po ng bombilya. So sana po ay may natutunan kayo sa aking bagong tutorial
At nawa po ay huwag kayong magsasawang tumangkilik ng aking video. Bagamat ang aking video paminsan-minsan ay may mga tungkol sa politics na istorya o ina-upload ko, ay sa kadahilanan po na hindi po kasi madali na maghanap ng mga panibagong tutorial para lamang maibigay ko sa inyo. Dahil siyempre po naghahanap pa rin pa ako ng materyales at ng mga sira upang sa ganun ay maipakita ko sa inyo kung paano ito aayusin. So ganun na lang po at shout out na lang po sa inyo lahat. At muli ako po ay nagpapasalamat sa patuloy niyong pagsubaybay. Bagamat ang aking channel ay bago na, ay patuloy nyo pa rin akong tinatangkilik. Maraming pong salamat at yan po ay utang na loob ko sa inyo, dahil kung hindi naman po sa inyo ay hindi naman po makikilala ang aking channel. Maraming pong salamat sa inyo at naway patnubayan po kayo ng Diyos at ang nawa ay ang bawat isa sa atin ay matuto nang sa ganon ay umasenso. Sige po, hanggang dito na lang po at maraming salamat sa inyo lahat.